Tahimik na nagsasalita si Richard sa telepono. Ngunit biglang nag-iba ang tono ng boses niya, halatang hindi na niya kaya. Kailangan ko ng isang fiancé. Bukas na bukas, eksaktong 6:00 ng gabi. Napatigil si Monica sa pasilyo, hawak ang bungkus ng mga tuwalya. Sa 3 taon niyang pagtatrabaho sa bahay na iyon, hindi pa niya kailanman nakita si Richard ng ganito. Palagi siyang mukhang kontrolado, parang walang sino man ang kayang umabot sa kanya. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, mukha na siyang katulad ng kahit sino, naipit at wala nang mapagpilian. Biglang natapos ang tawag, huminga siya ng malalim at saka may malakas na pagbagsak. Isang baso ang nabasag sa pader. Nakatayo si Monica, hindi pa rin gumagalaw, mahigpit na hawak ang mga tuwalya. 3 taon siyang nagtrabaho roon. 3 taon ng pagiging hindi napapansin. Pero ngayong araw, mayroon si Monica na wala si Richard. Oras. Pumasok siya sa sala, dumaan sa opisina nito, kumatok ng 1 beses at pumasok bago pa ito makasagot. Nakatayo si Richard na nakatalikod, nakatingin sa bintana, nakabaon ang mga kamay sa bulsa. Nang marinig niya si Monica, bahagya niyang ibinaling ang ulo. Hindi ngayon, Monica. Narinig ko ang usapan mo, sabi niya. Humarap si Richard ng tuluyan, matigas ang muka. Nakikinig ka ba sa hindi mo dapat marinig? Bukas ang pinto, sagot niya, nakatiklop ang mga braso. At sumisigaw ka. Napabuntong hininga si Richard, kinuskus ang mukha gamit ang isang kamay. Umalis ka, pakiusap, hayaan mo akong tumulong. Tumingin siya kay Monica naguguluhan, parang iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng tunay. Hindi lang bilang kasambahay, kundi bilang tao. Kailangan mo ng asawa bukas, kailangan ko ng pera, sabi ni Monica, kalmado at malinaw. Pwede tayong magkasundo. Lumapit si Richard, pilit inuunawa kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Seryoso ka? Oo. Alam mo ba kung ano ang iminumungkahi mo? Oo, 1 taon. Magpapanggap akong partner mo. Aayusin mo ang problema mo. Pagkatapos maghihiwalay tayo. Walang gulo, walang drama. Uuwi ako dalang na pagkasunduan natin. Tinaas niya ang baba, matapang. Yun lang. Tinitigan siya ni Richard tahimik. Halata ang pagkwenta niya, tinimbang ang mga panganib. Hindi ganun kadali kapag nalaman ng kahit sino na peke ito, mawawala sa akin ang lahat. At madadamay ka rin sa pagbagsak. Naramdaman ni Monica ang malamig na kilabot sa sikmura, pero hindi siya nagpatinag. Walang makakaalam. Sigurado ka? Sigurado, kailangan ko ang perang iyon gaya ng kailangan mo ang mana mo. Napangiti siya ng tuyot, halos mapait. Kung ganoon pareho tayong desperado. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya. Dahil may 2 akong anak, nangungupahan lang kami at malapit na kaming mapaalis. At ang laman ng bank account ko halos hindi na sapat para tumagal hanggang katapusan ng linggo. Matatag ang boses niya at dahil wala ka ng pagpipilian, hindi ka talaga nagpapalambot ng salita, ano? Sabi niya, walang oras para doon. Mas mababa na sa 24 na oras ang natitira sa'yo. Walang sino man, talagang walang sino man, ang pwedeng makaalam na kasunduan lang ito. Titira tayo sa isang bahay, magpapakita sa publiko, magpapanggap na totoong totoo. Naglakad siya papunta sa cabinet at kumuha ng folder. Isusulat lahat, 1 taon. Pagkatapos, magkakanya-kanya na tayo. Makukuha mo ang pera. At sa loob ng 1 taon na yon, tanong niya, magpapatuloy ka lang maging ikaw, sabi ni Richard, pero may sing-sing sa daliri. Napahigpit ang paglunok ni Monica. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Tumira sa bahay na yon, magpanggap sa loob ng 1 buong taon. Tinatanggap ko, sabi niya. Inilahad ni Richard ang kamay niya. Kung ganon, may kasunduan tayo. Nagkamay sila, malamig ang kamay niya pero matatag. Pagkabitiw ni Monica, kinuha agad ni Richard ang telepono.
Tatawagan ko si Dr. Alejandro, aayusin natin lahat bukas at kasama kita sa tabi ko. Hindi siya tumingin kay Monica. Pwede ka nang umalis, may mga kailangan pa akong ayusin. Umalis si Monica at tahimik na isinara ang pinto sa likuran niya. Nakatayo siya sa pasilyo, nakatingin sa kamay niya. Ramdam pa rin niya ang higpit ng pagkakahawak nito. Pumayag siyang mamuhay ng isang taong ayaw niya at ang nasa isip niya lang, sapat ba ang 300,000 para bayaran ang pagpapanggap na hindi siya ang tunay niyang sarili? Sa loob ng opisina, tinapos ni Richard ang tawag at nakatitig na lang sa kawalan. Ginawa niyang solusyon ng isang tao at ang nasa isip niya lang, ano kayang iisipin ng ama niya tungkol sa kanya ngayon? Gumising si Monica ng alas 5, gaya ng nakasanayan, pero hindi ito normal na araw. Naligo siya, nagbihis ng pinakamaganda niyang formal na damit, itim na pantalon at puting blusa at tiningnan ang sarili sa maliit na salamin ng banyo sa inuupahan nilang bahay. Mukha pa rin siyang siya, pero hindi na siya ganon. Ang dalawa niyang anak, sina Francisco at Maricel, ay mahimbing pang natutulog sa kusina. 9 na taong gulang si Francisco, 6 si Maricel. Tahimik siyang gumawa ng kape, naglatag ng tinapay at nagsulat ng maikling sulat. Babalik si mama mamaya, kumain kayo ng maayos. Halika, isinuksok niya ang note sa ilalim ng tasa ni Francisco at umalis nang hindi sila ginising. Siksikan sa bus. Nakatayo siya, mahigpit na yakap ang bag sa dibdib, umiikot ang isip sa ideyang pipirmahan niya. 1 taon, sapat na pera para baguhin ang lahat, tapos kalayaan. Madali pakinggan noong sinabi iyon ni Richard. Pero sa mabaho at puno na bus na iyon, hindi ito ganun kadali. Pakiramdam niya kasinungalingang masyadong malaki para sa maliit niyang buhay. Bumaba siya 3 kanto bago ang usual niyang babaan gaya ng nakasanayan at nilakad ang natitirang daan papunta sa mansyon. Bukas ang gate. Nasa sala na si Richard, suot ang maayos na gray suit, hawak ang folder. Eksakto siya sa oras. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. Sa loob ng 1 oras tapos na lahat. Pero bago iyon, kailangan nating pag-usapan ang ilang bagay. Pumasok si Monica at isinara ang pinto. Nakakakilabot ang katahimikan ng bahay. Nasaan si Dr. Alejandro? Tanong niya. Darating siya agad pero bago yon mag-uusap muna tayo. Itinuro niya ang sofa do. Maupo ka. Umupo siya. Nanatiling nakatayo si Richard parang nagbibigay ng leksyon. Simple lang, 1 taon. Dito ka titira, gagamitin mo ang apelyido ko. Sasama tayo sa mga event. Panatilihin natin ang hitsura. At walang sinuman, talagang walang sinuman ang pwedeng makaalam na peke ito. Kahit ang mga anak mo. Nanikip ang dibdib ni Monica. Anong ibig mong sabihin kahit ang mga anak ko? Kung alam nila, baka may masabihan sila. Sabihin mo na lang nagmamahalan kayo agad at nagpakasal. Yun lang. Magtataka sila kung bakit hindi ko man lang nabanggit ang tungkol sa'yo dati. Sabihin mong sikreto, natatakot kang mausog, gumawa ka ng kahit anong dahilan, kibit balikat niya. Matanda ka na, Monica, magagawan mo ng paraan. Nanginig ang mga kamao ni Monica. Ayokong magsinungaling sa mga anak ko. Kung ganoon, umatras ka, malamig na sabi niya. Pumili ka. Wala siyang sinabi dahil alam niyang tama si Richard. At mas masakit iyon kaysa sa inaasahan niya. Tumunog ang doorbell. Lumabas si Richard at bumalik kasama si Dr. Alejandro, isang lalaking nasa edad 60, may bilog na salamin at may dalang leather briefcase. Magandang umaga po, ma'am, sabi niya, magalang na tumango kay Monica. Diretsuhin na natin, sabi ni Dr. Alejandro habang binubuksan ang folder at inilalatag ang ilang dokumento sa ibabaw ng coffee table. Ito ay para masigurong wala sa inyong dalawa ang mauuwi sa lugi. Kapag natapos ang kasunduan, pareho kayong lalayo, walang sabit, walang obligasyon.
At kung hindi niya tuparin ang bahagi niya? Tanong ni Monica. Hindi iyon ang klase ng lalaking si Richard, sagot ng abogado. Tumingin si Monica kay Richard. Nakatayo itong tuwid, nakatiklop ang mga braso at walang mabasang emosyon sa mukha. Magbabayad ka ba? Tanong niya. Magbabayad ako, sagot ni Richard ng walang emosyon. Wala akong dahilan para hindi. Kung ganoon pumapayag ako, sabi ni Monica. Mabilis niyang sinuri ang dokumento at pumirma kung saan kailangan. Ganoon din si Richard. Walang sinasabi. Kinolekta ni Dr. Alejandro ang mga papel at ibinalik sa folder. Aayusin namin ang huling bahagi sa lalong madaling panahon, sabi niya habang isinasara ang folder. Maghanda kayo. Walang sinabi si Monica. Nang lumabas na ang abogado, saka pa lang nagsalita si Richard. Kailangan mong tumigil sa pagtawag sa akin na Mr. Richard, sabi niya habang inilalapag ang baso sa mesa. Mula ngayon Richard na lang o asawa kung may magtanong. Asawa. Tahimik na inulit iyon ni Monica sa isip niya. Ang weird pakinggan sa labi niya. At hindi mo na pwedeng isuot ang mga ganyang damit. Dagdag ni Richard, itinuro ang blouse niya. Isasama kita sa pamimili. Kailangan mo ng damit para sa kasal at ilang bagong gamit. Hindi pwedeng mukha kang kakalabas lang sa kusina. Uminit ang pisngi ni Monica. Kakalabas ko lang naman talaga sa kusina. Hindi na ngayon. Kinuha ni Richard ang susi ng kotse. Tara, 3 oras lang meron tayo. Pumunta sila sa isang clothing store sa downtown. Naghintay si Richard sa labas habang tinulungan si Monica ng isang saleswoman para pumili ng bagay sa kanya. 5 dress ang sinukat niya bago pumili ng simpleng puti. Walang lace, walang kislap, plain lang. Paglabas niya mula sa fitting room, sinipat siya ni Richard mula ulo hanggang paa at tumango. Pwede na yan. Ngumiti ang saleswoman tuwang-tuwa. Nerbyosong groom, ha? Ngayon ba ang kasal? Nag-alinlangan si Monica pero si Richard ang sumagot. Ngayon, walang oras para sa malaking selebrasyon. Ang romantic naman, buntong hininga ng babae. Love at first sight? Tumingin si Richard kay Monica, parang ganon. Sa biyahe pa uwi, wala sa kanilang nagsalita. Hawak ni Monica ang dress sa kandungan. Pinapanood ang lungsod na lumalabo sa bintana. Mahigpit ang hawak ni Richard sa manibela, tensyonado ang mukha. Pagpasok nila sa garahe, pinatay niya ang makina pero hindi siya gumalaw. Monica, mahina niyang sabi, "Ano yon? Sigurado ka ba talaga dito?" Humarap si Monica sa kanya. "Ngayon mo pa yan itatanong?" Oo, napabuntong hininga siya. "Kung sasabihin kong hindi ako sigurado, kakansilahin mo ba lahat?" Hindi sumagot si Richard. Eksakto, sabi ni Monica. Kaya wala ring saysay kung sigurado ako o hindi. Sobrang malalim na tayo dito. Binuksan niya ang pinto at bumaba. Nanatili si Richard sa loob, nakatitig lang sa manibela. Tama siya, wala nang urungan. Hindi nagtagal, natapos din ang lahat. Mabilis ang kasal, walang bulaklak, walang bisita, walang tugtog. Si Monica, si Richard at ang mga taong legal na kailangan lang ang nandun. Nang tanungin ng officiant kung tinatanggap ni Richard si Monica bilang asawa niya, sinabi niyang I do nang hindi man lang siya tinitingnan. Nang si Monica naman ang tinanong, sinabi niyang I do habang nakatitig sa sarili niyang mga kamay. Nagpalitan sila ng singsing, simple puting gold na binili lang 1 oras bago yun. Tapos na, paglabas nila parang mas bumigat ang hangin, wala sa kanila ang ngumiti para sa litrato. Pumasok si Monica sa mansyon, dala ang luma niyang maleta at isang bag na puno ng damit ng mga anak niya. Nasa opisina si Richard, nasa telepono, inaasikaso ang tungkol sa trabaho. Hindi man lang siya tumingala nang dumaan si Monica. Sa pasilyo, napahinto si Dalva, ang kasambahay na tuwing Sabado lang nagtatrabaho nang makita si Monica. Monica, anong ginagawa mo dito na may maleta? Huminto si Monica. Ito ang una niyang kasinungalingan. Pinakasalan ko si Richard, sabi niya. Bumagsak ang panga ni Dalva. Pinakasalan yung boss? Oh, kailan pa kayo?
Matagal na, sagot ni Monica, umiwas ng tingin. Pinili naming itago. Nakatiklop ang braso ni Dalva, halatang nagdududa. Secret? 5 taon na ako dito, hindi ko man lang kayo nakitang nag-usap ng higit sa good morning. Ngayon, nakita mo na, sagot ni Monica, tinaas ang baba. Pasensya na at hindi ko sinabi dati, pero mula ngayon dito na ako titira. At pinilit niyang ituloy, magpapatuloy pa rin akong magtrabaho, walang magbabago. Napangisi si Dalva. So ikaw na ngayon ang may bahay dito, ha? Parang may pumilipit sa sikmura ni Monica. Hindi niya alam ang isasagot. Walang naiiba, Dalva. Lahat mananatiling pareho. Sure, tuyong tawa ni Dalva. Maliban na lang kung sa kwarto na ng boss ka matutulog? Tumaliko dito at naglakad palayo. Nanatiling nakatayo si Monica. Hawak ang maleta habang unti-unting lumulubog sa dibdib niya ang bigat ng sarili niyang mga sinabi. Umakyat siya sa second floor. Nung nakaraang gabi, ipinakita sa kanya ni Richard ang guest room. Ngayon nakatayo siya sa pintuan at na-realize niya ito na ang bago niyang bahay. Sa loob ng 1 buong taon, inilapag niya ang maleta sa kama at naupo. Napakalaki ng kwarto, 3 beses na mas malaki kaysa sa sala ng inuupahan nilang bahay. May sariling banyo, walk-in closet, malaking bintanang tanaw ang hardin, malinis, elegante, pero parang walang buhay. Kinuha ni Monica ang cellphone niya at tinawagan ang kapitbahay na nagbabantay sa mga anak niya. Hi, Mrs. Sida. Ako to, pwede mo bang dalhin sina Francisco at Maricel dito mamaya? Isesend ko ang address. Ayos ka lang ba, Heja? Parang iba ang boses mo. Ayos lang ako, may bago lang ipapaliwanag ko pagdating mo. Bago pa ito makapagtanong ulit, binaba ni Monica ang tawag. Pagkalipas ng 2 oras, tumunog ang doorbell. Mabilis na bumaba si Monica para buksan ang pinto. Nakatayo roon sina Francisco at Maricel, dilat ang mga mata, nakatitig sa bahay na parang kastilyo sa fairy tale. Ma'am, ano to? Tanong ni Francisco. Ito na ang bago nating bahay, sagot niya. Mahigpit na hawak ni Maricel ang kamay ng nanay niya. Forever? Sandali lang. Banayad na sagot ni Monica. Lumuhod siya sa harap ng anak. Magugustuhan mo to, malaki ang kwarto, may garden. Sumingkit ang mata ni Francisco. Sino ang may-ari nito? Huminga ng malalim si Monica. Ang asawa ko, no? Bumagsak ang bibig ni Francisco. Ang ano mo? Asawa ko? Ulit ni Monica, pilit pinatatatag ang boses. Nagpakasal kami ngayong araw. Married, biglang umiyak si Maricel, pero gusto kong pumunta sa kasal. Ang bilis lang nangyari, sweetheart. Wala nang oras para sa party. Umatras ng 1 hakbang si Francisco, litong-lito. Pinakasalan mo yung taong hindi man lang namin kilala? Makikilala mo na siya ngayon, mahinahong sabi ni Monica. Mabait siya. Kinamuhian niya kung gaano kapuno ng pag-aalinlangan ang boses niya. Nasaan siya? Tanong ni Francisco. Bago pa siya makasagot, lumitaw si Richard sa itaas ng hagdan, dahan-dahang bumababa, nakabaon ang mga kamay sa bulsa. Pareho pa rin ang mukha niyang sarado at malamig, yung ekspresyong lagi niyang suot. Agad na nahimik sina Francisco at Maricel. Hi! Sabi ni Richard, huminto sa harap nila. Kayo siguro sina Francisco at Maricel. Hindi nagsalita si Francisco. Si Maricel naman ay lumapit sa likod ng nanay niya, nagtatago. Lumingon si Richard kay Monica. Alam na nila, kakasabi ko lang, sagot ni Monica. At natatakot sila, amin ni Monica, dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Maricel. Kailangan lang ng oras, tumango si Richard. Naiintindihan ko. Tumingin siya kay Francisco. Nasa taas ang kwarto mo, may video game console doon. Kung gusto mo ng ganon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maricel. At yung sayo, may canopy bed, pinili ng mama mo para sayo. Napakurap si Monica sa gulat. Wala naman siyang pinili kahit ano. Napansin ni Richard ang pagkalito niya at bahagyang ngumiti. Pinili ko yon, iniisip ko kung ano ang malamang na pipiliin mo.
Nanatiling tahimik si Francisco pero si Maricel sumilip at umusad ng isang hakbang. Canopy bed? Totoo? Oo, sabi ni Richard bahagyang tumango. Pink siya tapos may maliliit na bituin. Pwede ko bang makita? Siyempre, mabilis na umakyat si Maricel sa hagdan. Si Francisco naman hindi pa rin gumalaw. Nakatitig siya sa sahig sandali, saka tumingin kay Richard. Ang baba mo, bulong niya. Mr. Richard! Tinitigan siya ni Richard. Richard lang, hindi mo kailangang tawagin akong sir. Iniwas ni Francisco ang ulo at umakyat ng hindi sumasagot. Naiwan si Monica sa sala. Umupo siya sa sofa at ibinaon ang mukha sa mga kamay. Hindi siya umiyak, hindi niya lang talaga kaya. Bumaba muli si Richard, may dalang bote ng tubig. Maka-move on din siya, sabi niya. Hindi mo alam yan. Alam ko. Nag-a-adjust ang mga bata, lalo na kapag gumaganda ang sitwasyon. Uminom siya. Sa tingin mo ba gumaganda to? Tanong ni Monica, itinaas ang tingin. Tumingin si Richard sa paligid. Ang napakalaking sala, ang crystal chandelier sa itaas, ang mamahaling mga kasangkapan. Hindi ba? Hindi sumagot si Monica. Nung gabing yon, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, si Maricel masaya sa bago niyang kwarto. Si Francisco tahimik at malayo. Bumalik si Monica sa guest room niya at isinara ang pinto. Humiga siya nang nakaayos pa rin ang damit, nakatingin sa kisame. May garantisado siyang 300,000 reais. Ligtas ang mga anak niya, may pagkain, damit, bubong. Pero hindi niya makalimutan ang tingin ni Francisco sa kanya. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakaupo si Richard sa kama, nakatitig sa wedding band sa daliri niya. Nakuha niya ang mana, natupad niya ang kondisyon ng ama niya. Nagwagi siya, pero ang salitang asawa ay parang kasinungalingan pa rin sa bibig niya. Sa unang pagkakataon, naisip niya gaano katagal kang magpapanggap bago magsimulang magmukhang totoo ang kasinungalingan. Lumipas ang unang linggo na parang kakaibang panaginip. Sinunod ni Monica ang dati niyang routine. Maagang gumigising, naghahanda ng almusal, hinahatid ang mga bata sa school. Pagbalik niya, nakaalis na si Richard papunta sa trabaho. Halos hindi sila nagkikita. Hanggang Biyernes, noong araw na iyon pumasok si Richard na may hawak na sobre. May dinner bukas, sabi niya, inilapag ang envelope sa coffee table. Isi-celebrate natin yung malaking deal ng kumpanya, mga partner, investor, mga importanteng tao ang nandoon. Tumingala si Monica mula sa sofa kung saan tinutulungan niya si Maricel sa homework. Kailangan ko bang sumama? Asawa kita, sagot ni Richard habang niluluwagan ang kurbata niya. Siyempre, hindi ko alam kung paano makipag-usap sa mga ganong tao. Hindi mo kailangan, ngumiti ka lang, batiin sila at manatili kang malapit sa akin. Pumasok siya sa kusina at nagsalin ng tubig sa baso. Binilahan kita ng dress na sa kwarto. Ikaw ang pumili ng dress para sa akin. Pinapili ko sa sales lady yung size mo. Dapat kasya. At kung hindi, bibili tayo ng bago bukas ng umaga. Pinisil ni Monica ang mga labi niya. Parang ang dali-dali lang para kay Richard. Parang ang pagbili ng dress ay kasing simple ng pagkuha ng merienda. Richard, hindi ko talaga alam kung paano umasta sa mga lugar na ganun. Tumingin siya ng diretso kay Monica. Kung ganon, mas mabuting matuto ka agad kasi hindi to ang huling beses. Kinabukasan, sinuot ni Monica ang dress. Itim ito, hapit sa katawan, elegante. Sakto ang pagkakayakap nito sa hugis niya, pero sa salamin, hindi niya makilala ang sarili niya. Parang iba siyang tao. May kumatok sa pinto. Pwede ba akong pumasok? Tanong ni Richard. Oo. Pumasok siya at natigil nang makita siya. Bagay. Mukha akong katawa-tawa, bulong ni Monica. Mukha kang asawa ng isang businessman, sabi niya. At yun mismo ang dapat mong maging itsura. Inayos niya ang kuwelyo ng suit niya, tapos lumapit sa dresser at kinuha ang isang silver necklace. Humarap ka, ako na magsusuot. Humarap si Monica at ikinabit ni Richard ang kwintas.
Malamig at steady ang mga kamay niya. Ilang segundo lang yon, pero parang mas matagal. Ayan, tama na. Magkasama silang bumiyahe papunta sa event. Habang nasa daan, binigyan siya ni Richard ng mga tagubilin. Kapag may nagtanong kung paano tayo nagkakilala, sabihin mong nagtatrabaho ka sa akin at unti-unting nag-develop. Huwag ka nang magdagdag ng detalye. Panatilihin mong malabo. At kapag tinanong nila kung bakit biglaan ang kasal, sabihin mo lang, kapag tama na ang pakiramdam, wala nang dahilan para maghintay. Tumingin si Monica sa bintana. Pinag-iisipan mo na lahat, ano? Kailangan, isang pagkakamali lang, magtatanong na ang lahat. E ano ngayon? Tanong niya. Paano kung magduda sila? Humigpit ang hawak ni Richard sa manibela. Kapag nalaman nilang peke ito, guguho ang lahat. Ginawang kondisyon ng ama ko. Kapag pumalpak ito, mawawala sa akin ang lahat. Nanikip ang sikmura ni Monica. Hindi mo sinabi sa akin yan. Hindi ko na kailangan. Pumayag ka na. Humarap siya kay Richard. Kung pumalpak to, damay ako sa pagbagsak mo. Hindi sumagot si Richard. Dumating sila sa restaurant, social, may valet service, may red carpet, may crystal chandeliers. Pagbaba ni Monica, huminga siya ng malalim. Ayos ka lang, sabi ni Richard. Iniabot ang braso niya. Manatili ka lang sa tabi ko. Ikinabit ni Monica ang braso niya sa braso ni Richard at sabay silang pumasok. Puno ang lugar. Mga lalaking naka-tailored suit, mga babaeng bihis na bihis sa marangyang damit. Kumikislap ang alahas, pulido ang mga ngiti at hawak ang baso ng alak na parang sanay na sanay. Ramdam ni Monica ang mga matang nakatuon sa kanya sa mismong sandaling pumasok siya. Richard, isang lalaking nasa 50 ang lumapit, nakangiti ng malaki. Hindi ako sure kung pupunta ka at may kasama ka pa. Grabe, sorpresa yan. Ito ang asawa ko si Monica, sabi ni Richard. Dahan-dahang inilagay ang kamay sa likod niya. Monica, si Marcelo, partner sa kumpanya. Kinuha ni Marcelo ang kamay ni Monica at mahigpit na kinamayan. Asawa? Tumawa siya. Talagang itinago mo to, ang bilis naman. Ngumiti si Richard pero hindi umabot sa mga mata niya. Kapag alam mo, alam mo. Lumingon si Marcelo kay Monica. So paano kayo nagkakilala? Nagatubili si Monica. Mabilis na sumagot si Richard para sa kanya. Nagtrabaho siya para sa akin. Naging close kami at ayun, yun na. Napatawa si Marcelo. Nagtrabaho para sa'yo. Aba, ang laki ng promotion. Lucky day mo yon, Monica. Uminit ang pisngi ni Monica pero pinanatili niyang nakangiti siya. Lucky man o hindi, nandito na ako ngayon. Kumindat si Marcelo. Gusto ko siya, Richard, may tapang. Pagkalakad ni Marcelo palayo, lumapit si Richard at pabulong na sabi, magaling yung sagot mo. Kinamumuhian ko to. Pabulong na balik ni Monica. Alam ko pero maayos ka naman. Humaba ang gabi. Umupo si Monica sa tabi ni Richard, halos hindi kumakain, halos hindi nagsasalita. Ang mga babae sa paligid niya nagkukwentuhan tungkol sa travel, spa getaways, at pagpaparenovate ng bahay. Tumangulang si Monica, ngumiti at nanatiling tahimik. Hanggang sa isa sa kanila, isang blonde na babae na may kumikislap na diamond earrings ang lumingon sa kanya. At ikaw, Monica, anong ginagawa mo? Tumahimik ang mesa. Napatingin si Monica kay Richard pero abala ito sa pakikipag-usap. Hindi niya narinig. Dati akong nag-aasikaso ng bahay, maingat niyang sagot. Ngayon, nag-aalaga ako ng mga anak ko. O, may mga anak ka? Tanong ng babae. Ilan? 2, sina Francisco at Maricel. Ay, ang cute. Kay Richard din ba sila? Parang biglang bumigat ang hangin. Hay hindi, sa akin sila galing sa dati kong relasyon. Uminom ng alak ang babae na kangiti. Ah, ganon. So tinanggap niya yung buong package. Mahigpit na kinuyom ni Monica ang napkin sa ilalim ng mesa. Tinanggap niya ang pamilya ko. Napatawa ang babae. Ang generous naman niya. Biglang lumingon si Richard, pumasok sa usapan.
May sinabi ka ba, Alicia? Napakurap ang blonde, nagulat. Ako? Kinausap mo si Monica? Hindi, nagkukwentuhan lang. E di magpatuloy kayo, sabi ni Richard, hindi inaalis ang tingin. Lumingon siya kay Monica. Monica, okay ka lang? Tumango si Monica. Hindi na nagsalita si Alicia sa natitirang parte ng gabi. Si Monica rin, wala nang sinabi. Nagpuko siya sa pagkain. Pinilit huminga ng dahan-dahan at maayos. Pilit hindi sumabog. Pagbalik nila sa kotse, sumakay si Monica at sinarado ang pinto ng malakas. Ang sama ng ugali ng babaeng yon. Sinong babae? Tanong ni Richard. Yung blonde, umasta siya na parang pabigat ako na kailangan mong tiisin. Pinaharurot ni Richard ang makina at na-bother ka doon. Siyempre, tiningnan niya ako na parang hindi ako bagay doon. Sa tingin niya, hindi ka nga bagay. Malamig na sabi ni Richard. Lahat sila ganon. Nanahimik si Monica. Kung ganon, bakit mo pa ako dinala? Dahil kailangan ko ng asawa at pumayag kang maging asawa, umalis siya sa parking spot. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip nila, Monica. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita nila. At nakita ka nilang nasa tabi ko. Yun ang importante. Tumingin si Monica sa bintana at hindi na nagsalita sa buong biyahe. Pagdating nila sa bahay, umakyat si Monica nang walang isang salita. Hinubad niya ang dress, ang heels at ang kwintas. Tinupi niya ng maayos ang dress at itinago sa pinakadulo ng cabinet, sa lugar na hindi na niya kailangang makita ulit. Pagkatapos, umupo siya sa kama at nakatitig sa salamin. Sa kabilang dulo ng hallway, hinubad ni Richard ang suit jacket at tinanggal ang wedding ring. Binuksan niya ang drawer ng nightstand at inihulog ang singsing sa loob. Pagkatapos, napahinto siya. Binuksan ulit niya ang drawer, kinuha ang singsing at tinitigan. Sa huli, ibinalik niya at ikinandado ang drawer gamit ang maliit na susi. Tumayo siya sa tabi ng bintana, mahigpit na hawak ang susi sa kamay. Lumipas ang 3 buwan. Naging tahimik na routine na ang buhay. Malayo pa rin si Francisco pero tumigil na siya sa pakikipagtalo. Si Maricel nagsimula ng tawagin siyang Uncle Richard at hindi niya ito kinokorek. Iisang bahay ang tinitirhan ni na Richard at Monica pero halos doon na lang natatapos. Para silang magalang na roommates, kanya-kanyang mundo. Hanggang isang Huwebes ng umaga, 6:00 ng umaga, narinig ni Monica ang pagring ng telepono ni Richard. Lumabas siya sa hallway at nakita siyang nakatayo sa pintuan ng kwarto. Nakapajama pa, hawak ang phone, maputla na parang papel. Richard, hindi siya sumagot agad, nakatingin lang sa screen. Anong nangyari? Nanay ko, sabi niya, paos ang boses, nasa ospital siya. Parang may kumurot sa puso ni Monica. Malala ba? Hindi ko alam. Tumawag ang tita ko, sabi niya, hinahanap daw niya ako. Tumalikod si Richard at pumasok sa kwarto, humugot ng damit mula sa closet. Nanatili si Monica sa may pinto. Gusto mo bang sumama ako? Napatigil siya sa gitna ng paggalaw. Hindi mo kailangan. Pero asawa mo ako, mahinahong sabi ni Monica. Kung gusto kanyang makita. Monica, huminga siya ng malalim. Hindi niya alam na nag-e-exist ka. Katahimikan, isang hakbang pasulong si Monica. Anong ibig mong sabihin? Habang nagsasara si Richard ng mga buttons sa polo niya, nagsalita siya. Nasa ibang lungsod ang nanay ko. Ilang taon na kaming hindi nag-uusap. Hindi niya sinuportahan ang mga desisyon ng tatay ko o kung paano niya pinatakbo ang kumpanya. Wala siyang inaprubahan. Kaya nung namatay siya, hindi ko sinabi sa kanya tungkol sa will o tungkol sa iyo. At ngayon na nasa ospital siya, posibleng mamamatay. Naiintindihan ko, sabi ni Monica. Kinuha ni Richard ang susi niya. Napakunot noo si Monica. Paano kung magtanong siya tungkol sa akin? Hinding-hindi siya magtatanong. Pero paano kung magtanong siya? Huminto si Richard sa pinto, nakapikit. Kung sakali, sasabihin ko sa kanya, pero walang mababago.
Nakatiklop ang braso ni Monica. Richard, baka ito na ang huling pagkakataon mo para maging totoo sa kanya at nagtatago ka pa rin? Hindi ito pagtatago. Pinoprotektahan ko siya. Pinoprotektahan mo siya sa ano? Sa isa pang pagkadismaya, bahagyang tumaas ang boses niya. Napanood niya na akong mabigo ng paulit-ulit. Hindi ko nakuha ang respeto ng tatay ko. Hindi ko naayos ang kumpanya. Hindi ako naging anak na gusto niya. At ngayon, kasal ako sa babaeng halos hindi ko kilala para lang mapanatili ang yaman na ginamit ng tatay ko para kontrolin ako. Kahit patay na siya. Kinuskus niya ang mukha niya, pagod na pagod. Ayokong malaman niya yun. Walang sinabi si Monica. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Richard hindi bilang maayos at malamig na lalaking palagi niyang kilala, kundi bilang taong talunan na. Hindi ito yabang, ito ay sakit, ito ay hiya. Kung ganun, isama mo ako, sabi niya. Tumingala si Richard gulat. Ano? Hayaan mong sumama ako. Ako ang magiging asawa mo. Totoo. Kahit sa harap lang niya. Hindi niya kailangang malaman ang totoo. Ang kailangan lang niya ay maniwala na hindi ka nag-iisa. Dahan-dahang umiling si Richard. Hindi mo kailangang gawin to. Alam ko, sagot ni Monica. Pero ikaw, kailangan mo? Tinitigan siya ni Richard. Hindi alam ang sasabihin. Hanggang sa wakas, tumango siya. Sige, maghanda ka. Aalis tayo sa loob ng 15 minuto. Tahimik ang biyahe, mabilis magmaneho si Richard, naninigas ang panga, mahigpit ang hawak sa manibela. Si Monica nakatitig sa bintana, paulit-ulit iniisip kung ano ang sasabihin niya, kung paano siya kikilos. Makalipas ang 2 oras, dumating sila sa ospital. Sa resepsyon, may nakatayong payat na babae na may uban, ang tiyahin niya. Mukha itong nasa edad 60. Richard, sabi nito, sabay yakap sa kanya. Salamat at dumating ka. Kumusta siya? Stable siya pero mahina. Sabi ng mga doktor, posibleng may maging epekto to ng matagal. Napansin niya si Monica. At sino naman to? Nag-atubili si Richard. Ito si Monica, asawa ko. Lumaki ang mata ng tiyahin niya sa gulat. Asawa? Kailan pa? Ilang buwan na. At hindi mo sinabi sa kahit sino? Mabilis nangyari lahat, sabi niya, umiwas ng tingin. Wala kaming oras. Sinipat ng tiyahin niya si Monica, tila sinusukat siya sa tingin. Tapos bumalik ang tingin kay Richard. Alam ba ng nanay mo? Hindi. Kung ganon magugulat siya, itinuro niya ang dulo ng hallway. Room 312. Isang bagay lang, walang emosyonal na gulat, marupok siya. Tumango si Richard at naglakad na, sumunod si Monica. Pagdating nila sa pintuan, huminto si Richard. Kapag may itanong siya, sabayan mo lang kung ano ang sasabihin ko, walang dagdag na detalye. Naiintindihan ko. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, nakahiga sa kama ang nanay niya, maputla at nakakabit sa mga monitor. Nakapikit siya, hindi gumagalaw ang katawan, pero nang marinig ang paglangit-ngit ng pinto, ibinaling niya ang ulo. Richard, lumapit si Richard sa kama at marahang hinawakan ang kamay niya. Hay ma, talaga bang dumating ka? Siyempre, lumipat ang tingin ng nanay niya kay Monica na tahimik na nakatayo sa may pintuan. At sino naman yan? Huminga ng malalim si Richard. Ito si Monica. Asawa ko. Napakurap ang nanay niya, litong-lito. Asawa? Oo. Kasal ka na? Kailan pa? Ilang buwan na, mahina niyang sabi. Hindi ko nasabi agad, sobrang bilis ng lahat. Tumingin ulit ang nanay niya kay Monica. Tapos ikinagulat ng lahat, ngumiti siya, mahina pero totoo. Lumapit ka, Hisha. Lumapit si Monica, inilahad ng babae ang kamay niya at maingat itong hinawakan ni Monica. Ang ganda mo, bulong niya, at mukhang mabuti kang tao. Nanikip ang lalamunan ni Monica. Salamat po. Paano kayo nagkakilala? Napatingin si Monica kay Richard. Tense siya, parang anumang sandali sasabog. Nagtrabaho po ako para sa kanya, maingat niyang sagot.
Naging malapit kami, paunti-unti. Mahal mo ba ang anak ko? Biglang tumahimik ang buong kwarto. Bumilis ang tibok ng puso ni Monica. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Marahang pinisil ng nanay ni Richard ang kamay niya. Kailangan niya ng taong magmamahal sa kanya kung sino siya talaga, hindi dahil sa pera, hindi dahil may kapalit, kundi tunay. Tumingin si Monica kay Richard. Bahagya itong nakatalikod, pero kita niya ang paninigas ng katawan nito, ang katahimikan. At sa sandaling iyon, may pagpipilian siya. Pwede niyang sabihin ng totoo na peke ang lahat, kasunduan lang, o pwede siyang magsinungaling isa pang beses, hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng malapit ng mamatay at ang gusto lang ay katahimikan. Nag-atubili si Monica, tumingin ulit kay Richard, pagkatapos pabulong niyang sinabi, "Opo." Ngumiti ang nanay ni Richard, isang luha ang gumulong sa pisngi niya. Kung ganon, makakapahinga na ako ng payapa. "Huwag mong sabihin yan," mabilis na sabi ni Richard, "gagaling ka pa." "Hindi na anak," sagot nito nakapikit. "Alam kong hindi. Pero ayos lang, ngayon alam kong hindi ka na mag-iisa." Nanatili sila sa tabi niya ng kalahating oras pa, hanggang sa makatulog ito. Sa hallway, sumandal si Richard sa pader at tinakpan ng mukha gamit ang dalawang kamay. Nakatayo si Monica sa malapit, hindi alam kung magsasalita o mananahimik. Dahan-dahang ibinaba ni Richard ang mga kamay at tumingin sa kanya. "Salamat, ginawa ko lang yung sinabi mo." "Hindi," sabi ni Richard, "mas higit pa." Huminto siya. "Nagsinungaling ka para sa babaeng hindi mo man lang kilala. Ginawa ko rin para sa'yo." Lumapit si Richard ng isang hakbang. "Bakit?" Nag-atubili si Monica. "Dahil nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya. At hindi ko kayang agawin sa kanya yon." Tinitigan siya ni Richard sandali, tapos tumango. "Uwi tayo. Babalik ako bukas." Tahimik ang biyahe pa uwi, pero may nabago sa pagitan nila. Nagsinungaling si Monica ulit, pero ngayon hindi ito para sa pera, at alam yon ni Richard. Pagdating nila sa bahay, huminto si Richard sa may entrada ng sala. "Monica? Ano yon? Kung pwede mong ibalik ang oras, tatanggapin mo pa rin ba yung deal?" Napatigil si Monica. Nag-iisip, at doon niya napagtanto, hindi niya alam. "Good night, Richard." Tumalikod siya at umakyat sa hagdan nang hindi lumilingon. Naiwan si Richard sa sala, mag-isa, nakatitig sa pintuan kung saan siya dumaan. May pinili siya sa ospital, isang huling desisyon. Hinayaan niyang maniwala ang nanay niya sa isang bagay na hindi totoo. At ngayon, sa unang pagkakataon, hindi niya sigurado kung tama iyon. Pagkalipas ng 3 araw, pumanaw ito. Umuwi si Richard kinahapunan, walang sinabi, at dumiretso sa opisina niya. Narinig ni Monica ang click ng kandado. Nakatayo siya sa sala, hindi alam kung kakatok ba siya o hahayaan na lang siya. Sa huli, pinili niyang hayaan na lang siya. Umuwi ang mga bata galing eskwela. Tinanong ni Maricel, "Nasaan si Uncle Richard?" "Nagpapahinga siya," sagot ni Monica. Walang sinabi si Francisco, dumiretso siya sa kwarto niya. Nung gabing yon, nagluto si Monica ng hapunan. Marahan siyang kumatok sa pinto ng opisina. "Richard, may niluto akong pagkain." Katahimikan. "Iiwan ko na lang yung plato sa kusina." Walang sumagot. Iniwan ni Monica ang plato sa countertop, tinakpan at umakyat para matulog. Gising siya ng ilang oras, nakikinig sa katahimikan ng bahay. Bandang 3:00 ng madaling araw lang, nang mapansin niyang namatay na rin sa wakas ang ilaw sa opisina, saka pa lang siya nakatulog. Kinabukasan, maagang umalis si Richard at gabi na umuwi. Wala siyang sinabi. 2 beses sinubukan ni Monica na magbukas ng usapan, pero sa parehong pagkakataon, tumango lang siya o umiwas ng tingin. Sa 3 gabi, nagsalita na rin si Monica. "Kailan ng burol?" Naupo si Richard sa sofa, may hawak na baso ng whiskey. Tumingin siya kay Monica, pero hindi sumagot.
Tinanong ko kung kailan ang burol, ulit niya. Sa wakas, nagsalita si Richard, patag ang boses. Sa Makalawa, gusto mo bang sumama ako? Hindi. Pero asawa mo ako. Magtataka ang mga tao kung... Sabi ko, hindi, putol niya, matalim ang tono. Hindi mo kailangang pumunta. Tinupi ni Monica ang mga braso. Sige, kung ganon hindi ako pupunta. Tumalikod na sana siya pero pinigilan siya ng boses niya. Monica, huminto siya bahagyang lumingon. Salamat, mahina niyang sabi, sa ginawa mo sa ospital. Tumingin si Monica pabalik sa kanya. Ang ginawa ko lang ay magsinungaling, gaya ng gusto mo mula pa sa simula. Uminom si Richard. Hindi lang yon kasinungalingan, binibigyan mo siya ng kapayapaan. Hindi ko yon makakalimutan. Walang sinabi si Monica, bahagya lang siyang tumango at umakyat. Noong gabing yon, nakahiga siya at nakatitig sa kisame. Binibigyan niya ng kapayapaan ang nanay niya, pero ninakaw niya ang kapayapaan ng sarili niya dahil sa tuwing naaalala niya ang ngiti ng babaeng iyon, parang may buhol ng guilt sa dibdib niya. Naganap ang burol sa isang malamig at kulay abong umaga. Mag-isa pumunta si Richard. Pagbalik niya makalipas ang ilang oras, gusot ang suit niya at halata ang pagod sa mukha niya. Nasa kusina si Monica nagluluto ng hapunan nang pumasok siya. Kumuha siya ng bote ng tubig sa ref at tumayo lang, tahimik, nakatingin sa bintana. "Kumusta?" mahinang tanong ni Monica. "Burol," sagot ni Richard habang umiinom. "Burol yon. Nagtanong ang tita mo tungkol sa'yo." "At ano ang sinabi mo?" "Sabi ko inaalagaan mo ang mga bata." "Naniniwala ba siya?" "Hindi ko alam, wala ring pakialam." Pinatay ni Monica ang kalan at humarap sa kanya. "Richard, okay ka lang ba?" Humalakak siya ng tuyot mapait. "May pakialam ka ba?" "Oh, meron." "Bakit?" Tumingin siya kay Monica, matalim ang mga mata. "May usapan tayo, Monica. Walang emosyon. Kaya bakit may pakialam ka?" Nanikip ang dibdib ni Monica dahil hindi ako bato. Inilapag ni Richard ang bote sa counter. "Minsan, sana bato na lang ako." Tumalikod siya at umakyat. Naiwan si Monica mag-isa, nakikinig sa unti-unting paglayo ng tunog ng mga hakbang niya sa taas. Maya-maya, bandang 11:00 ng gabi, may narinig si Monica mula sa kwarto ni Richard. Bahagya niyang binuksan ang pinto ng kwarto niya at nakinig. Pag-iyak. Mahina, pilit tinatago, pero malinaw. Nakatayo siya sa hallway, kamay na sa doorknob. Pwede siyang bumalik sa kama at magkunwaring wala siyang narinig. Hayaan siyang magdalamhati mag-isa, pero may kung anong pumigil sa kanya para lumayo. Kumakatok siya ng marahan. "Richard?" Tumigil ang pag-iyak. "Matulog ka na, Monica. Pwede ba akong pumasok?" Hindi. Binuksan pa rin niya ang pinto. Nakaupo si Richard sa gilid ng kama, nakabaon ang mukha sa mga kamay. Nang makita siyang pumasok, mabilis niyang pinunasan ang mukha at humarap sa bintana. Sabi ko, "Huwag kang pumasok." "Alam ko," sabi ni Monica, isinara ang pinto sa likod niya. "Pero pumasok pa rin ako." "Bakit?" "Dahil nasasaktan ka at hindi ko kayang magkunwaring wala akong napapansin." Napatawa si Richard pero walang saya. "Pumayag ka dito, di ba? Pumayag kang maging asawa ko. Wala ka ng karapatang magreklamo ngayon." "Hindi ko pinapanggap na hindi ka totoo," sabi ni Monica. Nanahimik siya. Lumapit si Monica. "Richard, hindi mo kailangang dalhin to mag-isa." "Kailangan ko, lagi naman. Hindi na ngayon." Humarap siya kay Monica, pula at pagod ang mga mata. "Mag-isa pa rin ako. Alam mo yon." Nilunok ni Monica ang bigat sa lalamunan niya. "Kung ganon, hayaan mo akong manatili kahit ngayong gabi lang." "Para saan?" "Dahil walang dapat umiiyak ng mag-isa." Tinitigan siya ni Richard ng matagal, tapos tumango. Umupo si Monica sa kabilang gilid ng kama. Tahimik sila hanggang sa marahang magsalita si Richard. Namatay siya na naniniwalang may totoo akong bagay, na may pag-ibig ako, na masaya ako. "Sa tingin mo ba wala?" "Alam kong wala.
Palagi naman itong transaksyon, Monica. Kontrata ang pinirmahan natin, hindi love story. At tinanggap ko yon, kaya pareho tayong may kasalanan. Hinagod niya ang buhok niya. Nung una, parang simple lang, kailangan mo ng seguridad, kailangan ko ng mana, malinis, logical. Pero ngayon, bumuntong hininga siya. Nakuha ko ang gusto ko pero pakiramdam ko, wala pa rin. Hindi alam ni Monica ang sasabihin. Nanatili siyang tahimik, hinayaan bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Humiga si Richard at tumitig sa kisame. Pwede ka na bang umalis, Monica? Ayos lang ako dito. Hindi, pero mananatili ako hanggang makatulog ka. Hindi siya sumagot. Nanatili si Monica sa gilid ng kama, tahimik, hanggang sa bumagal ang paghinga ni Richard. Nakatulog siya. Dahan-dahang tumayo si Monica, kinuha ang kumot mula sa armchair at tinakpan siya. Sandali tinitigan lang niya si Richard. Mas maliit siya tingnan ng ganon, mas malambot, mas tao. Umalis si Monica ng walang ingay na pagbalik sa kwarto niya, naupo siya sa kama at tinakpan ang mukha niya ng mga kamay. Pumasok siya sa kasunduang ito para sa pera, para sa kaligtasan. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, may iba nang tumubo sa loob niya at natatakot siya. Sa kabilang kwarto nagising si Richard sa kalagitnaan ng gabi. Nakita niya ang kumot na nakabalot sa kanya. Nanatili si Monica kahit hindi niya kailangan, kahit hindi naman hinihingi ng kontrata. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ito, may napagtanto siya. Nagsimula na niyang kailanganin si Monica. Totoo, 1 taon ang lumipas. Nakatayo si Monica sa porch ng bahay na pagmamay-ari na niya ngayon. Hindi ito malaki, pero kanya. 3 kwarto, maliit na bakuran, bakal na gate. Sa loob, naglalaro si Maricel ng mga manika. Si Francisco naman, nasa mesa sa kusina, gumagawa ng homework. Mukhang normal ang lahat nasa ayos. Pero habang nakatingin siya sa kalye, may tahimik na kawalan na naramdaman si Monica. Isang bagay na hindi napunan ng pera. 3 linggo na mula nang matapos ang divorce, walang away, walang tensyon. 2 taong pumirma lang sa katapusan ng isang kwento. Tinupad ni Richard ang salita niya. Inasikaso niya lahat, kinuha ang dapat sa kanya at umalis. Hindi na sila nag-usap mula noon. Kinuha ni Monica ang phone niya at binuksan ang lumang messages nila. Ang huling message ay 2 buwan na ang nakalipas. Ayokong sumama ka sa company event sa Biyernes. Okay, yun na. Yun ang katapusan. Inilock ni Monica ang phone niya at isinuksok ito sa bulsa. Mula sa pintuan ng porch, lumitaw si Maricel. Ma'am, pwede ko bang tawagan si Uncle Richard? Nanikip ang dibdib ni Monica. Hindi, sweetheart. Bakit hindi? Matagal na mula nung huli natin siyang nakita. Dahil busy siya, sabi ni Maricel. Pilit inuunawa. Lumapit si Francisco sa likod niya. Hindi na siya babalik, Maricel. Humarap si Maricel sa kanya. Paano mo alam? Hindi sumagot si Francisco. Tumingin siya sa nanay niya, bahagyang tumango at bumalik sa kwarto niya. Kinakap ni Monica si Maricel. Tara, sweetheart, maglaro tayo sa likod bahay. Tumakbo pabalik si Maricel papasok. Nanatili si Monica sa porch, mabigat ang sariling mga salitang nakasakal sa lalamunan niya. Ako rin, nasabi niya iyon nang hindi nag-iisip. Pero totoo, sa kabilang dulo ng lungsod, nakaupo si Richard mag-isa sa sala ng mansyon. Tahimik ang buong bahay. Matagal nang umalis si Dalva, walang tao. Siya lang ang katahimikan at ang mga aninong naiwan ng nakaraan. Hawak niya ang wedding band na itinago niya. Hindi na niya ito isinusuot, pero hindi niya rin kayang itapon. May tumawag noong nakaraang linggo. Tapos na ang lahat. Sa'yo na ang lahat ngayon. Ang bahay, ang mga kumpanya, ang mga account. Ang pamana ng ama niya, lahat ng pinagpaguran niyang ipaglaban at wala na itong saysay. Binuksan niya ang phone niya at pumasok sa gallery. Nag-scroll siya hanggang sa makita niya ang isang litrato, isang kuhang hindi niya sinadyang kunan. Si Monica tumatawa sa kusina, nakatali ang buhok, may apron, tumatawa sa kung anong sinabi ni Maricel. Walang makeup, walang pose, basta siya, natural. Matagal niya itong tinitigan.
Pagkatapos inilock niya ang screen at inihagis ang phone sa sofa. Nagawa niya ang lahat ng plano niyang gawin at nawala sa kanya ang nag-iisang taong tunay na nakakita sa kanya. Tumunog ang telepono, ang tiyahin niya. "Richard, kumusta ka? Ayos lang ako?" Isang kasinungalingan. Nandyan ka sa napakalaking bahay mag-isa. "Gusto ko ang mag-isa. Nasasanay ka lang mag-isa. Iba yun sa gusto mo." Huminto siya sandali. "At si Monica, hindi na kayo nag-uusap?" "Hindi." "Bakit?" Natapos na ang kasunduan. Nagkanya-kanya na kami." Katahimikan, tapos may pagkalito sa boses ng tiyahin niya. "Kasunduan? Anong sinasabi mo?" Pumikit si Richard. Napadami na siya ng nasabi. "Hayaan mo na, Richard Torres." Tumalim ang tono niya. "Ipapaliwanag mo kung anong ibig mong sabihin. Ngayon na." Huminga ng malalim si Richard. "Hindi totoong kasal yon, kasunduan lang. Nagkasundo kaming manatiling kasal sa loob ng 1 taon. Isa na namang mahabang katahimikan. "Ano?" "Kailangan kong magpakasal para makuha ang mana. Kailangan niya ng pera. Deal lang yon." "Deal?" Lalong lumamig ang boses ng tiyahin niya. "Namatay ang nanay mo na naniniwalang nakahanap ka ng pag-ibig." "Alam ko. At wala kang nararamdaman tungkol doon?" Hindi sumagot si Richard. "Richard?" Nabasag ang boses niya. "Oo, meron, araw-araw. Pero nung na-realize ko kung ano ang meron ako, huli na." "Huli na para saan?" "Para ayusin." Binaba ng tiyahin niya ang tawag. Walang paalam. Naupo si Richard, hawak ang phone, nakatitig sa madilim na screen. Itinago niya ang sikreto sa loob ng 1 taon. Ngayon lumabas na. Pero wala na ring saysay. Dahil ang nag-iisang taong gusto niyang pagsabihan ng totoo, wala na para marinig ito. Pagkalipas ng 3 araw, pauwi si Monica galing palengke nang makita niya ang sasakyan ni Richard na nakapark sa tapat ng bahay niya. Nakasandal siya sa hood, nakatiklop ang braso, naghihintay. Huminto si Monica sa sidewalk, may hawak na mga supot. "Anong ginagawa mo dito?" "Kailangan kitang makita." "Bakit?" Lumapit si Richard. "Dahil tanga ako." Inilapag ni Monica ang mga supot sa lupa. "Diyan magkasundo tayo." "Alam kong tapos na ang kasunduan," sabi niya. "Alam kong may buhay ka na ngayon, pero..." Nagatubili siya. "Hindi ko mapigilang isipin ka." Lumundag ang puso ni Monica. "Richard, wag mong gawin to." "Gawin ano? Maging totoo. Sirain ang lahat. May kasunduan tayo, natapos. Nag-move on tayo, yun ang dapat." "At paano kung ayoko nang sundin ang script?" Umatras si Monica ng isang hakbang. "Wala kang karapatang sumulpot at sabihin yan, hindi pagkatapos ng nangyari." "Alam ko." Bahagyang nabasag ang boses niya. "Hindi ako humihingi ng kahit ano. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka lang transaksyon sa akin." "Pero ganun ako," sabi ni Monica, nanginginig ang boses. "Sa simula, ganun talaga at pinaramdam mo sa akin yon." "Mali ako." "Oo, mali ka." Napalunok siya. "Pero ngayon, huli na." Tumango si Richard. "Alam ko." Tahimik silang dalawa. Isang buong taong puno ng hindi nasabing salita ang nakabitin sa pagitan nila. Pinulot ni Monica ang mga supot niya. "Richard, kailangan ko nang umalis. Naghihintay ang mga bata." "Ayos lang ba sila?" "Oo." "Kinausap ulit ako ni Francisco. Si Maricel, nagtatanong tungkol sa iyo bawat linggo." "Sabihin mo sa kanya, nagtanong din ako tungkol sa kanya." Tumango si Monica. "Sasabihin ko." Naglakad si Richard papunta sa kotse niya. Bago sumakay, lumingon siya sa kanya sa huling pagkakataon. "Monica, kung may pagkakataon lang akong ibalik ang oras, iba ang gagawin ko." "Pero hindi mo nagawa," mahina niyang sagot. "At yun ang natira." Sumakay siya at umalis. Nakatayo si Monica sa sidewalk, pinapanood ang kotse na mawala sa kanto. Pumasok siya sa loob, inayos ang mga pinamili at umupo sa mesa sa kusina. Pumasok si Francisco. "Sino yon, Mom?" "Wala." "Si Richard yon, di ba?" Tumingin siya sa anak niya. "Oo." "Babalik ba siya?" "Hindi." "Bakit?"
Huminga ng malalim si Monica dahil may mga bagay na hindi na bumabalik, Francisco. Natututo na lang tayong mabuhay kahit wala na sila. Tahimik na tumingin si Francisco, saka tumango at umalis. Naiwan si Monica sa kusina, mag-isa. Ang titulo ng bahay nakatago ng ligtas sa drawer. Ang bahay, kanya. Ang pera, nasa bangko. Ligtas ang mga anak niya. Nakuha niya ang lahat ng hiningi niya. Pero sa tuwing binubuksan niya ang drawer na yon, naaalala niya ang kapalit. Natupad niya ang kasunduan. At nawala sa kanya ang katotohanan kung sino na siya naging tao. Sa kabilang dulo ng lungsod, pumasok si Richard sa walang lamang mansyon. Binuksan niya ang mga ilaw, umakyat, inilapag ang susi. Tumayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa hardin sa ibaba. Nasa kanya ang mana, ang apelido, ang imperyo. Nanalo siya, pero hindi kailanman naging ganito kalaki ang bahay. Ganito katahimik, ganito kawalang laman. May mga tagumpay na kapalit ang lahat ng talagang mahalaga. Isang buwan ang lumipas, nakatanggap si Monica ng sulat sa koreo. Sa loob may maliit na sobre at isang sulat kamay na mensahe para sa bakuran na deserve ni Maricel. At para malaman mo rin, hindi ka kailanman naging deal lang. Tahimik na binasa ni Monica ang mensahe. Pagkatapos, marahan niyang tinupi ang sulat, tinupi rin ang sobre. At itinago niya ang mga iyon sa pinakailalim ng drawer. May mga bagay na hindi nabibili at may mga bagay naman na masyadong mahal ang kapalit higit pa sa halaga nila.